Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. So day 51 na po tayo. So tuloy-tuloy lang yung daily vlogs, daily diary natin. So yung nangyari kahapon, no, yan. Hindi tayo nakapag-upload ng video. So na-upload natin na kagabi na alas 11. So hindi ko alam kung na fully upload ba siya. So yun lang, no. Kahapon, okay naman lahat. Ano ba ang mga nangyari kahapon? So ano ba ang nangyari kahapon? Okay naman. Trabaho, ayos naman. At yun lang, no. Walang masyadong problema. Walang masyadong gawa. So, I am trying to do my best sa work at sa yan, sa work. Walang magawa, maraming sa likod. Winalisan ko. So, nagtataka si Julius, ba't di ka nagawa niyan? Sabi ko, alam magawa eh. So, yun na lang ginagawa ko. So, ayan. Usual, kumain, 10:30. Almusal tanghalian, kasama na. Tapos, tanghali, tulog na lang tayo. Tapos, ayun nga, nakapag-usap kami ni EJ na parang walang kwenta kausap. Alam mo yung parang tingin sa atin parang wala tayong alam. Yung parang masyadong, alam mo yun, parang nakakaloko kausap. So yun, iniwasan ko kasi about drugs yung pinag-uusapan namin. Hindi daw siya addict. Ano lang daw siya, pa-chill lang. Hindi rin daw siya nagastos. Pero gumagamit daw siya ng drug. Nakikihits lang siya. Try ko daw. Okay daw. Ayos daw. Sabi ko, tangin. Tapos, nung ako, sabi ko, hindi, nabaliktad na yung usapan, no, na binaliktad ko yung usapan. Tapos sabi niya, hindi, adik ako dati. Sabi ko, adik nga kausap to. Adik daw siya dati. Hindi daw siya adik. Pero gumagamit daw siya. Depende lang daw sa tao, sa paggamit. Tapos, okay daw sa pakiramdam niya. Pag bumababa na daw yung tama, para daw siyang feeling niya, pogi siya. Yung lahat daw ng babae nagkakagusto sa kanya. Yung parang tayo nang i-encourage na hindi. Parang nakakaloko eh. Tapos, nung nababaliktad na yung usapan, sabi ko, basta, taas ng daw, addict daw siya. Dati daw, sabi ko, ngayon, addict ka na. Kanina, sabi mo, hindi ka addict. Chill lang, cool lang yung yung paggagamit mo ng drugs. Tapos ngayon, sasabihin mo, nalulung ka sa taas yan, sabi ko. Nilayasan ko na siya, hindi na ako nagpag-uusap ulit. Sabi, walang kwenta kausap to. Nanananga lang to. So, yun lang, no. Yun lang naman nangyari. Tapos, yun, ang dami palang mga utos. So, sinusunod natin yung utos. Huwag na magreklamo kasi ganun din naman eh. Gagawin mo rin naman. Di gawin mo na lang kaysa naman magreklamo ka pa. So, yun lang. That's it for today's video. Tapos kagabi, yan, nag-jogging tayo pagka-uwi natin. Tapos 15 minutes bago tumigil. So, yun na yung bagong ko ngayon. Dati kasi 5 minutes. Tapos nung tinasan ko ng 10 minutes. Tapos ngayon, tinasan ko na ulit. Ginawa kong 15 minutes bago huminto. So, kaya naman. May weights yun na guys, na nakakabit sa paa natin. So, kaya naman. So, ayan. Tapos, ano pa ba? Yun lang. Nanood tayo ng basketball, kaya tayo alas 12 na pinanood ko lang yung mga naglalaro sa amin.
sa lugar namin. So yun, nakita ko sa Resdel, yung ka-batch ko yun, kasing edad ko yun. Nandun dalaga pa rin, wala pang asawa. Ayun, nanonood din siya ng basketball, mga Tagayapad. So, talo yung yung team nila Bentong. Tapos, nagbasa tayo Bible pala. Basahin lang natin to. Ito nga pala yung na-visit kasi ako kahapon nga pala. Gawa ng kinukumusta ko yung bata, yung anak ko, Kayla. Sa asawa ko, hindi nagre-reply. Talagang tagal na, hindi talaga niya sinisin yung ko, yung message ko. So, ayun, ang ginawa ko, sabi ko mag-iwalay lang tayo. Sabi, sige, magsuporta ka naman sa bata. Sabi, sige, sa bata lang ipapadala kong suporta. Sabi ko ganun. Nainis kasi ako kasi, alam mo yun, yung concern ka dun sa anak mo, sa anak namin. Tapos, tinatanong ko sa kanya kung kumusta na. Hindi man lang mag-reply. Nung nakipag-iwalay ako yun, nag-reply. So, ibig sabihin, walang problema yung cellphone niya, yung messenger niya. Alam ko namang walang problema eh. Sinungaling lang siya. So, ayun. Na-chat ko tuloy ng kasi nakaka-bad trip eh. Parang wala nang pakialam. So, yun lang. Pero hindi ko naman talaga intention makipaghiwalay sa kanya. Gusto ko lang talaga mag-reply siya sa akin. So, hopefully, maging ayos din kami. Pinagdadasal ko rin naman yan. Pati yung mga bata. Kasi gusto ko na talaga makauwi actually. Pinagdadasal ko nga sana manalo ako sa loto para may sa katuparan ko na yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Sana ibigay sa atin ni God. Tataya ako ulit ng loto pag may time. So ito yung nabasa natin kagabi, no? And it came to pass that as soon as the days of his ministration were accomplished, he departed to his own house. He departed, guys, so humiwalay to his own house. Parang na-reflect din tong salita na to, departed, yun, ipag-iwalay ako sa own house ko. So, yung sa family ko, sa asawa ko. So, tingin ko hindi siya okay. Hindi ako naipag-iwalay talaga. Yung sabi ko lang yun para lang mag-reply siya sa akin. So, ngayong umaga naman, Acts 27, verse 44. And the rest, some on board and some on broken pieces of the ship. And so it came to pass that they escaped all safe to land. So, hindi ko siya na-reflect, no? Kasi ito yung una kong nabasa at wala na akong ibang sinulat. Wala siyang broken pieces of the ship, and so it came to pass that they escaped all safe to land. Yun lang na yung parang struggle ko ngayon kasi gusto kong nag-workout ako, di ba? Gusto kong magpalaki ng katawan, magkaroon ng abs, pero gusto kong isabay yung paglaki ng titi ko. Yung paglaki ng titi ko kasi parang ang pangit naman kung malaki nga yung muscle mo, malaki yung abs mo, malaki yung tapos yung titi mo wala, maliit. So, wino-workout ko rin siya, ginagawa ko rin yung exercise, pero parang napapansin ko nga lumalaki na siya. Kaso, ang hirap naman magpalabas ang wala akong ini-imagine, yun yung nagiging struggle ko. So, kung sa pag-imagine ko lang is magkakasala ka na, so patuloy tayo magkakasala nito. Pero hinahanap ko kung sasagutin ba ako ni God through Bible verse. Wala naman. Wala siyang parang warningan ako o kasalanan yan, hindi ko dapat ginagawa yan. Wala. So, hindi ko alam kung tama ba yung gagawin ko.
Pero ayoko na talaga manood ng ball. Titigil ko yun. Pero kaso ang hirap magpalabas ng wala kang napapanood o na-imagine. Yun lang, no? Yun lang yung struggle ko ngayon. Tapos, yun nga, I'm trying to do my best na maging isang mabuting ehemplo sa ibang tao. Yun lang po, maraming salamat and God bless us all.